Kailangan nating magdikit para mainitan. Sara, bagyo pagka-isolate biyanan init ng katawan. Hindi ko akalain sa panaginip man na ang apat na salitang ito ang magpapabago sa buhay ko. Nang gabing iyon ang mga haplos ng aking biyanan ay gumapang sa aking katawan. Nanatili akong tikom ang bibig at nagtiis. Pero sa loob-loob ko kinikilig ako. Ako si Sara, 37 taong gulang na ako ngayong taon. 5 taon na akong kasal. Ang buhay may asawa namin ng mister kong si Mark ay pangkaraniwan lang. Hindi kong tutuusin napakabanglaw nito. Ang kilig ng bagong kasal ay matagal nang naglaho. Sa mga panahong ito, 2 o 3 beses ko lang siyang nakikita sa isang linggo. Nang araw na iyon, sinabi ng asawa ko na hindi siya makakasama dahil busy daw siya sa trabaho. Dadalaw sana kami sa tatay niya na mag-isang nakatira sa probinsya para maghatid ng health supplements at kumustahin siya. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe at like naman po. Ika. 23 ng Disyembre noon, alas 10 ng umaga. Mula sa Maynila hanggang sa bahay ng biyenan ko ay inaabot ng 2.5 oras na biyahe. Ito ay sa isang liblib na bayan sa kabundukan gaya ng sa Mountain Province. Ang biyenan kong si Tatay Ramon ay 68 taong gulang na ngayon. Simula nang pumanaw ang biyenan kong babae 4 na taon na, ang nakararaan mag-isa na lang siyang namumuhay. Noong una gusto namin siyang isama sa Maynila, pero matigas na tumanggi si tatay. Hindi daw niya kayang iwan ang bahay na tinirhan niya buong buhay niya. Kaya naman dumadalaw na lang kami ng ganito, 1 beses sa 1 buwan. Habang nagmamaneho ako, makulimlim ang langit. Sabi sa balita ay may parating na bagyo pero hindi ko inakalang ganito kalala. Tanghali na nang makarating ako sa bahay ni tatay. Masaya niya akong sinalubong. Sara, nandito ka na pala. Nahirapan ka bang bumiyahe mag-isa? Hindi po, tay. Ayos lang po ako. Busy lang po kasi si Mark sa trabaho kaya hindi nakasama. Alam ko. Lahat naman ng mga kabataan ngayon busy. Halika, pasok ka. Mukhang malakas pa rin si tatay. Para sa edad na 68 ang tikas ng pangangatawan niya. Siguro ay dahil sa regular na ehersisyo at buhay probinsya. Nananghalian kami ng sabay. Ang ulam ay preskong gulay na tanim niya at mainit na sabaw. Napakasarap ng kain ko. Nang sandaling iyon tumingin ako sa bintana at nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan at humihip ang hangin. Noong una parang karaniwang ulan lang sa bundok. Naku Sara, kailangan mong mag-ingat sa pag-uwi. Opo tay, magpapahinga lang po ako saglit tapos aalis na. Pero wala pang 30 minuto, biglang nagbago ang sitwasyon. Ang ulan ay naging isang malupit na bagyo. Halos wala na akong makita sa labas dahil sa lakas ng buhos. Napakalakas din ng hangin. Delikado ito Sara, mukhang hindi ka makakauwi ngayong araw. Po, pero mag-aalala po si Mark. Tawagan mo siya, dito ka na matulog ngayon at bukas ka na umuwi. Tinawagan ko ang asawa ko. Mahal, sobrang lakas ng bagyo dito. Mukhang hindi ako makakauwi ngayon. Ganun ba? Sige, mag-ingat ka. Alagaan mo si tatay dyan. Wala pang 30 segundo ang tawag. Wala man lang bahid ng pag-aalala sa boses niya. Sa totoo lang nagtampo ako. Nakita kong nag-aalala ang mukha ni tatay habang nagsasalita. Ako na ang tatawag kay Mark. Baka mag-alala yun. Sige po tay. Tinawagan ni tatay ang anak niya. Mark, ako to. Dito na matutulog si Sara. Sobrang lakas kasi ng bagyo. Oo, wag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Mabuti naman kami ng asawa mo dito. Pagkababa ng telepono, ngumiti si tatay. Wag daw mag-alala. Ang tatay daw ang bahalang mag-asikaso sa manugang. Salamat po tay. Pagsapit ng gabi, lalong lumala ang sitwasyon. Nag-brown out. Nawalan ng kuryente ang buong lugar. Kalmadong inilabas ni tatay ang flashlight. Huwag kang mag-alala, may panggatong naman tayo at uling, makakatulog tayo ng mainit. Pero habang lumalalim ang gabi, lalong tumitindi ang lamig. Dahil nasa mataas na lugar kami at bumabagyo ang temperatura, ay bumagsak ng husto. Ramdam na ramdam ang ginaw na tumatagos sa buto. Nagsiga si tatay ng uling, pero hindi ito sapat. Nagtalukbong ako ng 2 patong na kumot, pero nanginginig pa rin ako. Ang mga kamay at paa ko ay parang naninigas na sa lamig. Siguro mga alas 2 na iyon ng madaling araw. Hindi ako makatulog sa sobrang ginaw. Nakita kong may ilaw mula sa kwarto ni tatay. Kumatok ako. Tok-tok. Tay, tulog na po ba kayo? Pasok ka. Binuksan ko ang pinto at pumasok.
Nakabalot din si tatay sa makapal na kumot dahil sa lamig. Hindi ka ba makatulog? Opo, sobrang lamig po kasi. Ako rin, ngayon lang uli naging ganito kalamig. Saglit kaming natahimik. Pagkatapos ay nagsalita si tatay. Sara, magtatapat ako. Kung magpapatuloy ito pareho tayong pwedeng magka-hypothermia. Po, walang kuryente, paubos na ang uling, at kulang ang mga kumot. Ano pong gagawin natin? Sa sandaling iyon, maingat na nagsalita si tatay. Kailangan nating gamitin ang init ng ating katawan para makasurvive. Kung magyayakapan tayo, mas magiging mainit ang pakiramdam. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Magyayakapan ang biyenan at manugang, pero palala ng palala ang lamig. Halos wala ng pakiramdam ang dulo ng mga daliri ko. Para mabuhay wala kaming choice. Sipo tay. Sumagot ako pero magulo ang isip ko. 5 taon ko siyang kinilala bilang biyenan lang. Tapos ngayon magyayakapan kaming matulog. Pero wala kaming ibang pagpipilian. Tinaas ni tatay ang kumot niya. Halika dito, ayos lang to. Opo, maingat akong pumasok sa loob ng kumot. Naramdaman ko ang init ng katawan ni tatay. Mainit nga. Ganoon ang nangyari sa unang pagkakataon ay tumabi ako sa biyenan ko. May distansya kaming mga 30 centimeters. Pero hindi ito sapat. Sara, kailangan mong lumapit pa. Walang silbi kung ganyan kalayo. Opo, ayos lang yan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Para mabuhay tayo. Ibinuka ni tatay ang mga braso niya. Dahan-dahan kong iniusad ang katawan ko palapit kay tatay. Unti-unti, at sa wakas napunta ako sa mga bisig ni tatay. Mainit. Sobrang init. Parang natunaw ang naninigas kong katawan. Rinig ko ang tibok ng puso ni tatay. Dugdug, dugdug. Mabilis din ang tibok ng puso ko. Mas maayos ang pakiramdam kapag ganito, di ba? Opo, salamat po tay. Wala yun, pamilya tayo eh. Mababa at malambing ang boses ni tatay. Ilang minuto na kaya ang lumipas, naramdaman kong tumataas na ang temperatura ng katawan ko. Pero kasabay nito, may kakaibang emosyon ding umaahon. Pagkatapos kong ikasal, hindi pa ako napalapit ng ganito sa ibang lalaki maliban sa asawa ko. Rinig ko ang paghinga ni tatay sa tenga ko. Ang mainit niyang hininga ay dumadampi sa batok ko. Kinilabutan ako. Kinagat ko ang labi ko. Hindi niya pwedeng mahalata ang nararamdaman ko. Sara, po, ayos ka lang? Opo, ayos lang po. Nanginginig ka. Nilalamig ka pa rin ba? Medyo po, kung ganoon kailangan kitang yakapin ng mas mahigpit. Mas hinigpitan pa ni tatay ang pagyakap sa akin. Ngayon dikit na kami. Ang matipunong dibdib ni tatay ay nakadikit sa likod ko. Hindi ako makapaniwalang ganun katigas ang katawan niya para sa edad na 68. Kinilig ako sa loob-loob ko. Pero pinanatili kong blanko ang ekspresyon ko. Mainit. Pero hindi lang iyon, may ibang emosyon na lumalabas. 1 oras na yata ang lumipas. Nabawasan na ang lamig. Pero hindi ako dinadalaw ng antok. Mukhang ganoon din si tatay. Sara, po, inaantok ka ba? Hindi po, hindi ako makatulog. Ako rin. Natahimik kami sandali. Tapos nagsalita si tatay. Mabait ba sa'yo si Mark ngayon? Bigla ang tanong yon. Po, kumusta kayong mag-asawa? Okay lang naman po. Anong ibig sabihin ng okay lang? Bumuntong hininga ako. Sa totoo lang po, halos hindi na kami nagkikita nitong mga nakaraang araw. Ganoon ba? Oo. Sabi niya busy siya sa trabaho, pero parang wala na siyang pakialam sa akin. Pasensya na. Bakit po? Dahil hindi naging mabuti ang anak ko. Wala po iyon, hindi niyo naman po kasalanan. Hindi, alam ko yan. Hindi dapat pinapabayaan ng lalaki ang asawa niya. May halong lungkot at pagsisisi ang boses ni tatay. Bigla akong napaisip, kumusta naman kaya si tatay? Kayo po tay. Kumusta po kayo? Yung mag-isa lang dito. Matagal na hindi nakasagot si tatay. Malungkot. 'Di ba? Opo. 4 na taon na akong mag-isa kaya malungkot. Nang marinig ko iyon sumakit ang dibdib ko. Hindi niyo po ba naisip mag-asawa ulit? Naisip ko rin, pero hindi madali. Bakit naman po matanda na ako at nasanay na rin akong mamuhay mag-isa? Pero malungkot po kayo. Oo nga. Minsan naiisip ko na sana may katabi ako. Nakarelate ako sa kanya. Kahit nasa tabi ko ang asawa ko, pakiramdam ko ay mag-isa pa rin ako. Ako rin po malungkot. Hindi ko na malayang nasabi ko yon. Mas hinigpitan ni tatay ang yakap sa akin. Pareho pala tayo. Opo. Parehong nangungulila.
Opo, lumipas na naman ang oras. Nagsimulang haplusin ng kamay ni tatay ang braso ko. Taas baba dahan-dahan. Para siguro ikalat ang init sa katawan. Ayos lang ba? Nilalamig ka ba dito? Okay na po ako. Mabuti naman. Malambot ang mga haplos ni tatay. Pero ang mga kamay na iyon ay unti-unting lumipat sa ibang bahagi ng katawan ko. Mula sa braso papunta sa balikat, mula balikat papunta sa leeg, tapos bumaba sa tagiliran. Mas bumilis ang tibok ng puso ko. Pero wala akong sinabi. Nanatili akong nakatikom ang bibig. Dito, hindi ba maginaw? Opo, dahan-dahang hinaplos ng kamay ni tatay ang tagiliran ko. Hindi lang basta dampi. Ramdam na ramdam ko ang buong palad niya na tila sinusuyod ako. Sa loob ko halos sumabog na ang puso ko sa kaba at kilig. Pero pinigilan ko ang reaksyon ko. Nagkunwari akong wala lang. Dito! Bumaba ang kamay ni tatay sa baywang ko. Dahan-dahan niya itong hinaplos at paunti-unti pababa hanggang sa itaas na bahagi ng balakang ko. Ayos lang po. Iningatan kong huwag manginig ang boses ko. Sige, dito. Nagsimulang umakyat ulit ang kamay ni tatay. Nilampasan ang baywang dumaan sa tagiliran at dahan-dahan sa may tadyang. Parang sasabog na ang puso ko. Mula sa tiyan dumaan sa tadyang paakyat ng paakyat. Pinigil ko ang hininga ko. Baka marinig ni tatay ang tibok ng puso ko. Huminto ang kamay ni tatay. Sakto sa ilalim ng dibdib ko. Sarah. Po. Medyo nanginginig ang boses ko. Ayos lang ba dito? Opo. Talaga opo. Medyo umakyat pa ang kamay ni tatay. Ngayon ay nasa posisyon na halos dumadampi na sa dibdib ko. Kinagat ko ng mariin ang labi ko. Hindi ko dapat ipakita ang emosyong ito. Pero sa loob-loob ko, nagwawala na ang damdamin ko. Kinikilig ako natatakot at sabay na umaasa. Dahan-dahang gumalaw ang kamay ni tatay. Isa-dalawang beses parang pahapyaw na dumaan sa dibdib ko. Parang aksidente natural lang. Pero alam kong hindi iyon aksidente. Alam ko at alam din ni tatay. Bumigat ang paghinga ko. Pero nagtiis ako. Patuloy na gumalaw ang kamay ni tatay. Ngayon ay hinahaplos na niya ang baywang ko. Dahan-dahan mula taas pababa, tapos unti-unti sa tagiliran sa tiyan, tapos aakyat ulit. Para bang gumuguhit siya ng mapa sa katawan ko, sinusuyod ang bawat sulok. Pumikit ako. Dinadama ko ang emosyong ito, pero hindi ko pwedeng ipakita. Mali ito. Biyenan at manugang kami. Pero sa kalooban ko gusto ko pa. Mas marami mas malalim. Gusto ko ang mga haplos ni tatay. Gaano katagal na kaya 30 minuto o 1 oras? Patuloy na hinahaplos ni tatay ang katawan ko, sa katwirang nagpapalitan ng init ng katawan. Pero pareho naming alam. Hindi lang ito simpleng pagpapainit. Iba na ito. Sarah. Po, inaantok ka na. Hindi po, ako rin. Pagkasabi nun, gumalaw ulit ang kamay ni tatay. Ngayon naman ay binti ko ang hinahaplos niya, sa bandang itaas ng hita dahan-dahan at malambot. Nag-react ang katawan ko. Kinilabutan ako sa buong katawan. Pero nagpigil ako. Kinagat ko ang labi ko, pinigil ang paghinga, at nagkunwaring baliwala. Dito maginaw ba? Ayos lang po, talaga opo. Kailangan ko pa ring siguraduhin. Mas naging detalyado ang paghaplos ni tatay sa hita ko, hanggang sa bandang loob. Parang mauubusan ako ng hininga, pero tiniis ko. Ang panginginig na ito, ang kilig na ito, ang pagnanasa na ito, tinago ko lahat sa kaibuturan ng puso ko. Ganoon lumipas ang unang gabi. Kinabukasan, pagdilat ko nakayakap pa rin sa akin ang braso ni tatay. Pagtingin ko sa bintana, bumubuhos pa rin ang ulan at malakas ang hangin. Parang mas lumala pa. Sarah, gising ka na. Opo. Maayos ba tulog mo? Opo, tay. Mabuti naman. Pagtingin ko sa labas, mukhang hindi pa tayo makakalabas ngayong araw. Mukha nga po. Pero naging mainit naman po ang pakiramdam natin. Namula ang mukha ko sa sinabi ko. Naalala ko kasi ang nangyari kagabi. Oo nga, nag-almusal kami. Noodles at kimchi o simpleng ulam lang ang meron dahil hindi marami ang laman ng ref. Pero masarap kasi sabay kaming kumain. Habang naghuhugas ako ng pinggan, tumayo si tatay sa likuran ko. Sarah, po, mukhang magiging malamig ulit ngayong gabi. Siguro nga po, kailangan na naman nating magpalitan ng init ng katawan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Opo. Ayos lang ba? Opo, ayos lang po. Buong araw na masama ang panahon. Nagkwentuhan lang kami para pampalipas oras.
Nagkwento si tatay tungkol sa buhay sa probinsya. Ako naman nagkwento tungkol sa buhay sa Maynila. Natural lang ang usapan. Pero habang papalapit ang gabi, kinakabahan ako. Ano kaya ang mangyayari ngayong gabi? Sumapit ang gabi. Pagkatapos ng simpleng hapunan, pareho kaming pumasok sa kwarto. Tulad noong nakaraang gabi, pumasok kami sa ilalim ng kumot. Niyakap ako ni tatay. Natural lang, parang dapat lang na ganoon. Malamig din ngayon kaya dapat mahigpit ang yakap. Opo. Mas hinigpitan pa ni tatay ang paghila sa akin. Mas dikit kami kumpara kahapon. Halos wala ng pagitan. Mainit, pero sabay nun ang kaba. Ano kaya ang mangyayari ngayon? Lumipas ang 30 minuto. Nagsimulang gumalaw ang kamay ni tatay. Tulad kahapon. Hindi mas mapangahas kaysa kahapon. Sara. Po. Kailangan nating magpainitang mabuti ngayon. Opo. Nagsimulang haplusin ng kamay ni tatay ang braso ko. Dahan-dahan malambot at unti-unting lumipat sa ibang lugar. Balikat leeg pababa sa tagiliran, papunta sa baywang. Mas matagal at mas detalyado ang paghaplos niya kaysa kahapon. Kinagat ko na naman ang labi ko habang pinipigil ang panginginig. Hindi ba malamig dito? Ayos lang po, kailangan ko pa ring siguraduhin. Hinaplos ng kamay ni tatay ang tiyan ko. Paikot dahan-dahan. At unti-unting umaakyat, bumilis ang tibok ng puso ko. Dumaan sa ribs hanggang sa ilalim ng dibdib. Kahapon, pahapyaw lang siyang dumaan dito. Pero iba na ngayon. Mas umakyat pa ang kamay ni tatay. Paunti-unti maingat, at sa wakas dumampi ito sa dibdib ko. Bahagya, sobrang bahagya. Pinigil ko ang hininga ko. Huminto ang kamay ni tatay doon. Sara! Po! Nanginginig ang boses niya. Parang kailangan ko ring i-check dito. Ayos lang. Hindi ako makasagot. Tumango lang ako ng bahagya. Nang makuha ni tatay ang senyales, gumalaw ang kamay niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang dibdib ko. Sa ibabaw ng damit, pero ramdam na ramdam ko. Mas diniinan ko ang pagkagat sa labi ko. Baka kasi mapasigaw o mapaungol ako. Nagwawala na ang damdamin ko sa loob. Parang may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ko. Pero nagpigil ako sa labas. Wala akong sinabi. Patuloy na gumalaw ang kamay ni tatay. Dahan-dahan detalyado mula sa kabila papunta sa kabila, taas pababa. Tila kinakabisado ang hugis ng dibdib ko. Gaano katagal niya iyong ginawa? 5 minuto o 10 minuto? Wala na akong pakiramdam sa oras. At gumalaw na naman ang kamay ni tatay. Ngayon ay pababa naman. Dumaan sa tiyan, sa baywang at sa hita. Hanggang sa bandang loob, dahan-dahan niyang hinaplos. Nanginginig ang buong katawan ko. Pero tiniis ko. Sara. Po. Nanginginig ka. Nilalamig po kasi ako. Ganoon ba? Opo. Mas hinigpitan ni tatay ang yakap sa akin. At bumulong siya sa tenga ko. Pwede kang maging tapat. Po. Alam kong hindi ka nanginginig dahil sa lamig. Biglang kumabog ng malakas ang puso ko. Bistado na ako. Tatay, ayos lang. Ako rin naman. Po, nanginginig din ako. Nanginginig din ang boses ni tatay. Sara, po, alam mong kakaiba ito, di ba? Alam ko po, pero hindi ko mapigilan. Ako rin po. Talaga kusa na lang lumabas sa bibig ko yun. Opo, ayoko rin pong tumigil. Mas hinigpitan pa ni tatay ang yakap sa akin. At gumalaw ulit ang kamay niya. Ngayon ay mas mapangahas na. Sinuyod niya ang bawat sulok ng katawan ko. Ang dibdib, ang tiyan, ang baywang, ang balakang, ang hita. Dahan-dahan detalyado, tila kinakabisado ang katawan ko. Nagdesisyon akong hindi na magpigil. Kahit sa loob ko lang dadamhin ko na. Bawat dampi ng kamay ni tatay ay parang apoy. Nagiinit ang buong katawan ko. Ganoon lumalim ang ikalawang gabi. Mas malalim kaysa kahapon, mas mapangahas. Pero hindi pa rin kami lumagpas sa limitasyon. Paggising ko ng ikatlong umaga, may kakaiba. Tahimik sa labas. Tumigil na ang ulan at bagyo. Tay. Tumigil na po ang ulan. Tumingin si tatay sa bintana. Oo nga. May halong panghihinayang sa boses niya. Ganoon din ako. Ang pagtigil ng bagyo ay nangangahulugang kailangan na naming maghiwalay. Sa nakalipas na 2 gabi, hindi kami lumagpas sa hangganan. Pero marami kaming pinagsaluhan. Init ng katawan, kaba at pagnanasa. Bandang 11:00 ng umaga, may balita na na-clear na ang mga kalsada. Pwede na kaming lumabas. Pero ayaw ko pang umalis. Gusto ko pang manatili dito, kasama si tatay.
Kailangan mo nang umalis. Opo, mag-aalala po si Mark. Siguro nga. Pero ni hindi man lang tumawag si Mark. Sa loob ng 3 araw kahit isang tawag wala. Inayos ko ang mga gamit ko. Tahimik lang na nakatayo si tatay. Nakatayo na ako sa tapat ng pinto. Oras na para umalis. Sarah. Po. Sa tingin ko hindi ko makakalimutan ang 2 o 3 araw na ito. Ako rin po. Salamat. Ako rin po salamat. Niyakap ako ni tatay. Huling yakap. Mag-ingat ka. Opo, tay. Pwede ba kitang tawagan minsan kumabog ang dibdib ko? Siyempre naman po. Sige. Sumakay na ako sa kotse. Nakita ko si tatay sa side mirror kahit nakalayo na ako ng 100 meters. Kumakaway siya. Kumaway din ako. At umalis na. Mabigat ang loob ko. Pag uwi ko sa bahay, wala ang asawa ko. Nasa opisina raw. Mas ramdam ko ang lungkot sa walang taong bahay. Nang gabing iyon, nag-text si tatay. Nakarating ka ba ng maayos? Opo, nakauwi na po ako. Mabuti naman. Sobrang lungkot dito ngayon. Ako rin po. Gusto kitang makita ulit. Nang mabasa ko ang text na iyon, parang maiiyak ako. Gusto ko rin siyang makita. Gustong gusto ko siyang makita. Gusto ko rin po kayong makita. Lumipas ang 1 linggo. Gabi-gabi kaming magka-text. Mas naging malapit kami ni tatay. Pero hindi kami nagkikita. Dahil may asawa ako. Lumipas ang 2 linggo. Patuloy kong iniisip si tatay. Pagdilat sa umaga habang nanananghalian bago matulog sa gabi, laging si tatay ang nasa isip ko. Ang boses ni tatay, ang init ng katawan niya, ang mga haplos niya. Naaalala ko lahat. Kapag gabi, hindi ako makatulog. Naaalala ko ang mga gabing kasama ko si tatay. Nagiinit ang katawan ko. Sinubukan kong palamigin ang sarili ko pero walang epekto. Kailangan ko si tatay. Lumipas ang 3 linggo. Hindi ko na kaya. Nagdesisyon ako. Kailangan ko siyang puntahan ulit. Nag-text ako kay tatay. Tay, libre po ba kayo ngayong weekend? Oo naman. Gusto ko po kayong bisitahin. Gusto rin kitang makita. Sige po, pupunta ako sa Sabado. Sige, hihintayin kita. Sinabi ko sa asawa ko na makikipagkita ako sa kaibigan. Wala naman siyang pakialam. Tutal parang tapos na rin naman ang relasyon namin. Dumating ang Sabado. Umaga pa lang nag-ayos na ako. Naligo, nag-makeup at nagsuot ng magandang damit. At umalis na. Habang nagmamaneho kumabog ng malakas ang dibdib ko. Pagkalipas ng 1 buwan, makikita ko na ulit si tatay. Mula noong 3 araw na iyon. Mabilis na lumipas ang 2.5 oras. Nakarating ako sa bahay ni tatay. Bumaba ako sa kotse. Bumukas ang pinto at lumabas si tatay. Nandito ka na? Opo. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan. Tumakbo ako palapit kay tatay at yumakap sa kanya. Tay, Sarah, namiss kita. Sobrang namiss din po kita. Ako rin. Niyakap ako ni tatay ng mahigpit. Binuksan namin ang pinto at pumasok sa loob. Pagkasara ng pinto, tinitigan ko si tatay. At sinabi ko, Tay, hindi ko na po kaya magpigil. Sarah, 1 buwan kitang iniisip. Gabi-gabi kayo lang ang iniisip ko. Ako rin. Lagi kong naaalala yung 3 araw na yon. Ang mga haplos nyo, ang init ng katawan nyo, naaalala ko lahat. Sarah, Tay, gusto ko po kayo. Hinawakan ni tatay ang mukha ko gamit ang 2 kamay. Gusto rin kita. Talaga po. Oo. Halos mabaliw ako sa loob ng 1 buwan. Ako rin po. Sa sandaling iyon, hinalikan ako ni tatay. Sa unang pagkakataon nagdampi ang aming mga labi. Mainit, malambot. Sumabog ang emosyong pinigil ko ng 1 buwan. Tumugon ako sa halik ni tatay. Malalim sabik na sabik. Pumasok ang dila niya. Tinanggap ko iyon. Gaano kaya katagal ang halik na iyon? Hanggang sa kapusin kami ng hininga malalim at matagal. Nang maghiwalay ang aming mga labi, pareho kaming hinihingal. Doon tayo sa kwarto. Opo. Hinawakan ni tatay ang kamay ko at pumunta kami sa kwarto. Sumara ang pinto. Ngayong kaming 2 na lang. Sarah! Po! Sigurado ka ba? Opo. 1 buwan akong naghanda para sa sandaling ito. Ako rin. Tay, ayoko na pong magpigil. Sige. Sinimulan ni tatay na hubarin ang damit ko. Dahan-dahan isa-isa. Hinubaran ko rin si tatay. Sa bawat damit na naaalis, mas bumibilis ang tibok ng puso ko. Sa wakas nagkaharap kami, buong buo. Ang ganda mo, Sarah. Ang gwapo niyo rin po, tay.
Hindi ka panipaniwala ang katawan niya para sa 68 anyos. Bilang 37 anyos, hindi ko ikinahiya ang katawan ko. Inihiga ako ni tatay sa kama. At tumabi siya sa akin. Isang buwan akong naghintay. Ako rin po. Ngayon hindi na natin kailangang magpigil. Opo, sinimulan akong haplusin ni tatay. Sa mga lugar na hinaplos niya noon sa ibabaw ng damit noong 3 araw na iyon ngayon ay direkta na. Nagsimula sa leeg dumaan sa collarbone papunta sa dibdib. Napapaungol ako. Ang sarap. Opo, ang sarap po. Gusto ko rin. Patuloy na gumalaw ang kamay ni tatay. Mula sa dibdib papunta sa tiyan dumaan sa baywang papunta sa hita. Ang bawat sulok ng katawan ko. Ngayon wala ng damit. Direktang-direkta ko nang nararamdaman. Tay. Sobrang sarap po. Gusto mo pa opo. Bumaba ang mga labi ni tatay sa katawan ko. Humalik sa leeg sa collarbone sa dibdib. Ang sarap! Opo. Sobrang sarap po. Dahan-dahan talagang dahan-dahang minahal ni tatay ang katawan ko. Gaano katagal ang foreplay 30 minuto o 1 oras? Handa na ako. 1 buwan akong naghintay eh. Tay. Gusto ko na pong gawin natin. Talaga. Opo. Hindi na ako makapaghintay. Sige. Pumuwesto si tatay sa pagitan ng mga hita ko. Dahan-dahan lang ako. Opo. Sabihin mo kapag masakit. Opo. At dahan-dahan. Talagang dahan-dahan siyang pumasok. Ito na ang sandaling imahinasyon ko lang sa loob ng 1 buwan. Ayos lang. Opo, ayos lang. Masakit medyo po pero ayos lang. Maghihintay ako. Hindi nagmadali si tatay. Hinintay niya akong mag-adjust ng dahan-dahan. Ilang minuto ang lumipas, nawala na ang sakit. Tay. Ayos na po. Talaga opo, pwede na kayong gumalaw. Sige. Nagsimulang gumalaw si tatay ng dahan-dahan. Maingat sa simula. Ayos ba opo? Dito masarap po. Dito rin opo. Masarap din po dyan. Paunti-unting bumilis ang galaw. Tay. Ang sarap. Opo, ang sarap po. Nasasarapan din ako. Opo. Si pa po. Mas lumalim at mas bumilis ang galaw ni tatay. Tay Sara, opo. Sobrang sarap. Ako rin. Sulit ang 1 buwang paghihintay. Ako rin po. Talagang sobrang sarap. Gusto kong ganito na lang lagi. Ako rin. Gaano katagal naming ginawa iyon? Parang tumigil ang oras. Parang kaming dalawa lang ang tao sa mundo. Ang sandaling ito lang ang mahalaga. Tay. Parang may kakaiba. Paano? May umaahon po. Huwag mong pigilan. Ilabas mo lang. Pero, ayos lang. Tay. Sige lang. Sa wakas nakarating ako sa rurok. Nanginig ang katawan ko. Nagblangko ang isip ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong tindi. Malapit na rin si tatay. Sara, tay, lalabasan na rin ako. Sabay na tayo. Sige. Sabay kaming nakarating sa rurok. Gaano kami katagal na nakaganon? Parang huminto ang oras. Dahan-dahang tumabi si tatay at humiga sa tabi ko. At niyakap niya ako. Ang sarap. Ako rin po. Sulit ang 1 buwang paghihintay. Opo, talagang ang sarap po. Sara, po, salamat. Bakit po? Dahil pumunta ka dito. Ako nga po dapat magpasalamat. Pareho tayong nagpapasalamat. Haha. Pareho kaming natawa. Ganoon kami magkasama buong araw. Hindi lang iyon natapos sa 1, 2, 3, 4 na beses. Sumabog ang damdaming pinigil ng 1 buwan. Sumapit ang gabi. Magkatabi kaming nakahiga. Sara, po, ano nang gagawin natin? Saan po sa relasyon natin? Nag-isip ako sandali. Hindi ko po alam. Hindi ko rin alam. Pero isa lang ang sigurado ako. Ano po yun? Ayokong pakawalan ka. Nang marinig ko iyon parang maiiyak ako. Ako rin po. Kung ganoon ituloy natin ang pagkikita. Opo. Kahit 1 beses sa 1 buwan. Sige po. Niyakap ako ni tatay. Nang gabing iyon muli kaming nagtalik. Mas dahan-dahan mas malalim dinadama ang isa't isa. Kinabukasan ng umaga, oras na para umalis. Magkikita pa tayo, di ba? Siyempre naman po. Kailan next week? Ang bilis naman. Pero hihintayin kita.
Ako rin po. Ganoon nagsimula ang aming relasyon. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagkikita kami once a week. Minsan sa bahay ni tatay, minsan sa ibang lugar. Busy pa rin ang asawa ko. O nagpapanggap na busy. Sa totoo lang mukhang may ibang babae rin ang asawa ko. Pero wala na akong pakialam. Nandyan naman si tatay para sa akin. At sa wakas, humingi ako ng divorce sa asawa ko. Nakakagulat na madali niyang tinanggap. Sige. Yun lang ang sinabi niya. Tama nga, may ibang babae siya. Mabilis na natapos ang proseso ng hiwalayan. Natapos ito sa loob ng 2 buwan. At nagdesisyon ako. Titira ako kasama si tatay. Nagbulungan ang mga tao. Nagsasama raw ang biyenan at manugang. Pero wala kaming pakialam. Mahal namin ang isa't isa eh. Isinusulat ko ito ngayon dahil gusto kong sabihin sa mga taong nasa sitwasyon na katulad ko. Ang pag-ibig ay walang pinipiling edad. Kahit 37 ka man o 58, may karapatan kang magmahal at mahalin. Ang 3 araw na iyon sa Baguio ang nagpabago sa buhay ko at hindi ko pinagsisisihan ang desisyong iyon. Tandaan ninyo, ang tunay na pag-ibig ay pwedeng dumating anumang oras. At huwag ninyong susukuan ang pag-ibig na iyon. Ngayon natutulog sa tabi ko si tatay. Hindi na tatay ang tawag ko sa kanya. Ramon na ang tawag ko. Ang mahal ko. Tatanda ako kasama ang taong ito. Sapat na yon para maging masaya ako. 3 araw sa gitna ng bagyo. Ang 3 araw na iyon ay nagregalo sa akin ng bagong buhay. At iingatan ko ang regalong iyon. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Ano ang naramdaman nyo sa kwento ngayon? I-comment nyo rin ang inyong mga kwento. Mag-subscribe, i-like at i-click ang notification bell. Maging malusog at masaya nawa kayo ngayong araw.